Ito po ay sinantol. Usong-uso po sa aming bayan. Saan po yan ang galing? Dito po sa prutas na santol. Sentol po ang tawag nila sa ibang bansa. Siya po ay cotton fruit. Papakita ko po sa inyo kung ano ang laman ng cotton fruit. Ganyan po, slice natin para makita nyo yung loob. Ganyan lang po siya. Oh. Mas madali po siyang buksan pag ganun ang way pag slice. Yan, kamukha po siya ng mangosteen. Di po ba kamukha siya ng mangosteen? Siya po ay santol, ay native na prutas po yan dito sa amin sa Quezon. Ito pong laman, siya po ay kinakayod at siya po ang ginagawang sinantol. Tatanggalin po muna ang buto. At yan po ay kakayurin sa kayuran para makuha po yung laman. Siya po yung niluluto para maging ulam. Nilalagyan po yan ng hipon, alimango, pwede pong isda. At siya po ay napakasarap na ulam. Niluto po sa gata. Ayan. Pwede rin po niyong gawing juice. Usually po ginagawa namin yung juice. Lalagyan lang po ng konting sugar. At para po siyang lemonade. Instead of lemonade, siya po ay santol. Santolade. Ayan po. Mas masarap po siya kung malamig. Ayan po yung laman niya na pwede naman pong gawing ulam. Gawin pong parang curry. Kasi po siya ay niluluto sa gata na may mga seafoods na lahok. Nakita nyo po, ito po ang santol. Napakasarap na prutas at napakasarap din pong gawing ulam at juice. Pwede pong kainin ng diretso lang, ganito. Sipsipin po yung buto, ay masarap po siya. Minsan po napakatamis. Meron din pong variety na maasim. Ito po usually ay dapat yellow ang kulay, pero matagal na po itong pitas, kaya medyo brown na siya. Pag fresh po, siya po ay dapat yellow. Yellow po ang kulay ng prutas na ito. Ayan po, nakakain po yung kanyang laman at pati po yung buto. Nasisipsip po yung ano. Ito po, kung lulutuin nyo po yung laman, ganito po ang paggata ng sinantol. Lulutuin niyo po sa gata, maraming gata at bawang. At yan po, lahat po ng seafoods na gusto nyong ilagay, pwede po. Ayan na po siya, finished product na po. At siya po ay magtatagal ng nasa 1 week po kung ilalagay nyo lang sa